nag-grab tayo ng opportunity. Amen? So there is nothing wrong na kapag mayroong chance na may pasok at mag-open sila for the gospel of Christ, we need to exalt Christ. Amen? Sabi nga ng Bible, sa lahat ng pagkakataon, kailangan may pangaral si Kristo. Amen? Kung ang puso mo naman ay para kay Kristo, ang Ebanghelyo ni Kristo ay nag-open para sa ibang tao, pasok sa Ebanghelyo. Ibigay ang Ebanghelyo. Ibahagi ang Ebanghelyo. Dahil opportunity po yan na tayo ngayon ay nandun ganitong season na ang pagkakataon ang mga tao ay open na sa Ebanghelyo ni Kristo. Amen? Kaya mas maganda po na maunawaan po natin na may opportunity na po tayo na magturo sa kay Kristo. It open doors for the gospel. Traditions can teach truth. Amen? Yung mga tradisyon nila, pwede mong ituro ang tama kay Kristo. Patungkol kay Kristo. Alam niyo po yung tradisyon ninyo ng Christmas na Pasko? Amen? Yan po ba yung Pasko na yan? Mayroon pong nakapaloob dyan na totoo. Ang totoo po dyan, isinilang si Kristo at siya ay nagliligtas at magliligtas sa iyo. Amen? Naniniwala tayo dyan. Kaya nga opportunity yan para si Kristo ay maibahagi. Ang kaligtasan ay may pangaral. Amen? Hindi ko sinasabi na tama ang tradisyon. Pero pwede mong itama ang kanilang tradisyon. Amen? Pwede mong ituro ang tamang Kristo sa tradisyon na mayroon sila. Ibig sabihin, ang pinag-aaralan natin, pagkakataon, opportunity. Amen? Hindi natin pinag-aaralan na, bakit pwede ka naman ituro sa Kristo kahit hindi Pasko? Sila nga naniniwala ng ganyan eh. Pagkakataon mo na nga lang ngayon na sila'y open na pagdating sa Panginoong Kristo, pagdating sa salita ng Diyos, pagdating sa Panginoong Jesus sa kanyang kapanganakan, open na nga sila eh. Ikaw na nga, opportunity mo na nga na ituro yan. Amen? Amen? Lights. Oh, when we talk about lights, di ba may Christmas lights sila, no? Amen? Hello? Christ, the light of the world. Oh, bakit hindi mo ipasok yung light of the world? Alam niyo ba mga bata? Alam niyo po ba, sir? Alam niyo po, ma'am? Di ba may mga Christmas light kayo? Dahil nga yun ang kanilang mga paniniwala, no? Ito po Christmas light. Alam niyo ba? Ay, pwedeng maunawaan mo na ang light po is the Christ. Christ is the light of the world. Pwede mo pong ipasok yan. Opportunity mo nga yan eh. Amen? Amen? Hanggang pag pinag-uusapan naman lang, gifts. Wow! Alam niyo po ang regalo. Nakatanggap ka man ng regalo. May candy, may mga kakanin, may regalo na damit. Pwede po marami kayong matanggap na regalo, sir, ma'am. Pero may regalo po ang Diyos sa atin na hindi po mawawala kailanman sa iyo. Hindi po luluma. Amen? And that is God's gift of His Son. Wala na pong ibang regalo na pwede mong ituro regalo ng Diyos sa kanila. Opportunity po yan. Amen? Nakuha nyo? Alam niyo po, pwede niyo po yung tradisyon nila ay ituro mo yung katotohanan ni Kristo. Opportunity po yan. Nakuha nyo? Kapag magkaroon ng opportunity, pasok nyo ang gospel. Huwag nyo nang tira-tirahin. Pasko, wala mo sa Bible yung Pasko. Amen? Pasko, nagsisilibrate ka ng Pasko. Wala mo yun sa Bible. Bakit ito naman pakilaman yan?
Sa halip, gamitin mong ituro ang katotohanan sa kanila doon sa kanilang tradisyon mismo. Amen? Because whether you like it or not, makinikin mo ba? Payag ka man, maniwala ka man sa hindi mo sila mababago kung inyo silang kalabanin. Amen? Gamitin mo na lang kanilang tradisyon. Amen? Ituro mo si Kristo. Dahil yung time na yan naman ang panahon ni Kristo. Amen? Hello? Traditions can teach truth. Yung tradisyon nila na yan. Yung Pasko na yan. Huwag mo na silang salungatin. Ituro mo na lang si Kristo. Alam nyo, light. Alam nyo, gift. Ano pa? Ano pa nasa Pasko? Gift. Giving. Si Kristo ang unang binigay eh. Pwede nyo pong ituro yan. Kaya nga napakapalat natin. Because we have the opportunity to preach the gospel. Opportunity to tell them about Christ. Amen? Napakaganda kaya na may pagkakataon tayo. Kaysa naman na Minsan, kayo, oy, nandiyan sila brother, nandiyan sa sister, tatago sila. Na-experience niyo yan? Halos ayaw na sa iyo tao, dadala ka Bible. Uy, sabi ba, may Bible. Ay, tatago, aalis. Bakit? Pero ngayon, subukan nyo ngayong season na ito na magturo patungkol kay Kristo. Open na open. Bakit? Kasi naniniwala sila ngayon na itong Pasko ito kay Kristo. Pero sa totoo lang, tradisyon na nila yun. Hindi tayo naniniwala sa tradisyon. Kaya lang, we have to grab the opportunity na ituro si Kristo. Amen? Naintindihan natin? Kaya ang hirap po sa atin at napaka-dogmatic pa po baga ano. O, naniniwala kayo dyan. Pasko. Bakit? Hindi mo lang ituro yan. It's up to you kung ayaw mo maniwala. Kung wala sa Bible, kung mayroon sa Bible, nasa sayo. Ang importante, ituro mo na lang si Kristo. Okay? Naintindihan nyo? Children learn K-doctrines. Amen? Yung susi ba, yung mga basic lang na mga doctrine, matututo ang mga bata eh. Amen? Basta ituro mo. Kasi ngayon, ang mga bata ngayon, alam nila, Pasko, puro yan ano eh. Nangaruling, maghihingi yan. Amen? At saka pag mga bata, pag tuwa ang mga bata pag Pasko. Amen? Kung iba pa dyan, maglilista yan ng mga pupuntahan eh. Si Ninong, si Nina, si Tito, si Tita. Amen? Ayan na yung opportunity. Ituro mo sa kanila si Kristo. Hindi. Lalo ng mga magulang, mawin mo ang mga magulang. Bakit? Dahil ituro mo si Kristo eh. Opportunity po itong Pasko ito para maglingkod kay Kristo. Para ituro ang katotohanan. Amen? Yeah. But it doesn't mean na naniniwala ka rin sa kanilang tradisyon. Ang sa atin lang opportunity ituro ito sa kanila. Na si Kristo ang ating pananampalataya na minsan sa mundo ito isinilang sa sabsaban. Amen? Doon na lang tayo. Amen? At kung ano-ano pa mga kanilang mga tradisyon o superstitious belief, huwag mo nang pakalaman yun. Magpo-close ang kanilang puso sa iyo. Hindi ka nalang kakusapin. Amen? Ngayon, bukas ang puso nila para pakinggan ka. Ituro na ang Ebanghelyo. Ituro na si Kristo. Amen? Kasi nakikita natin na sila ay open ngayon. Amen? Ituturo mo sa mga bata ngayon, virgin birth. Di ba naniniwala tayo? Na si Kristo ipinanganak ng birhen. Pero hindi ibig sabihin hanggang ngayon, birhen si Maria. Amen? May anak na eh. Amen? Pero huwag mo lang sabihin, kayo naniniwala kayo. Kay Maria, birhen ng Panginoong Maria, birhen ng Maria. Hindi mo na sila mawiwin kapag ganunin mo sila eh. Ituro mo na agad si Kristo sa kanila. Naniniwala kami na siya ay, si Kristo ay pinanganak ng birhen. Amen? May problema ba tayo doon? Ang pagka-virgin birth ni Jesus? Di ba naniniwala din tayo? Amen?
Siya nga isang Messiah, amen? Hello? Ibig sabihin ng virgin birth, mga bata, ibig sabihin, sir, ma'am, humility po. Amen? Of the manger. Amen? Mission of Christ. Turo mo yung mission ng Kristo. Amen? Pagkakataon na po yan ay turo si Kristo. Hindi po natin sila salungatin sa kanilang tradisyon. Kundi kunin mo na po yung oportunidad, pagkakataon na ituro ang Ebanghelyo, ituro sa mga bata, ituro sa mga magulang, ituro sa mga tao na naniniwala kay Kristo, ituro sa kanila ang patungkol sa Ebanghelyo sa kaligtasan. Amen? Letter D, the season recenters believers. Wow! Amen? Ito pong pagkakataon ito, sinisentro po ang mga mananampalataya kay Kristo. Amen? Thanks be unto God for His unspeakable gift. Hindi ka ba naniniwala na ikaw ang recipient ng gift ng God? Napakapalag na natin, itinanggap natin yung gift ni Lord God ng Ama. Di ba ang Diyos ang unang nagbigay ng regalo at ang regalo niya, buhay na walang hanggan. Ang regalo niya, ang kanyang bugtong na anak. Ang regalo niya, yung walang kapahamakan sa impyerno. Hindi ba yan gift? Amen? Your salvation is by grace. Your salvation is the gift of God. Amen? Kaya nga ngayon, pag may nakita kang nagdala ng regalo, wow, amen. Makakapag-amen ka, no? Kahit hindi sila saved, hindi sila mananabagan nito. Pwede mo siyang maturuan. Alam niyo po ang regalo. Alam niyo po ba, natakap na po ba yung pinakamagandang regalo sa buhay niyo? Pwede ka mag-approach ng ganon. Amen? Yung iba mag-aang, regalo, hindi pa eh. Siguro yung aking regalo tatanggapin, pinakamagandang regalo na sa buhay ko. Sasabihin nila, siguro kung ako'y bibigyan ng regalo, bisikleta, bagong laruan, ano, may mga bago akong damit, mga ganon, siguro ka lang iniisip, ano? Ngayon, ipapasok mo, mayroon pang mas magandang regalo dyan. Sino? Ano? Si Kristo po ay magliligtas sa atin. Ang dami mo pwedeng ipasok yan. Amen? Hello? In 2 Corinthians chapter 9, verse 15, sabi na, 2 Corinthians 9:15. Sabi natin, 2 Corinthians 9:15. Alam nyo, napakapalad po natin na mayroon po tayong pagkakataon na ipangaral ang ating Panginoon sa Kristo sa ganitong pagkakataon, sa ganitong panahon. Amen? Wala na po yung ganyang away-awayin natin sila. Salusalungatin natin sila. Hindi naman tayo nakikisimpatya sa kanila. Na hindi tayo naniniwala sa kanilang pananawala at sa kanilang tradisyon. Ngunit ginagamit lang natin ang pagkakataon ito upang mas ipasok at ipangaral ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo. Amen? 2 Corinthians 9:15. Anong sabi ng Biblia? Thanks be unto God for His unspeakable gift. Wow! Ano po yung gift? Amen? Naranasan mo ito, ikay ligtas na. Na-encounter mo na at natanggap mo ang tunay na hindi mo mapaliwanag ng regalo ng Diyos kung nakatanggap ka ng regalo iyon. Yan ay Panginoon sa Kristo. Hindi ka na mapahamak sa impyerno. Magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. What a great gift. Di ba? Napakasarap ng regalo yan. Amen? Ang kasarap ng regalo na habang ikay hindi ka man pinabayaan ng Diyos dito sa mundo, hindi ka man pinayaman, hindi ka rin pinahirap ng Diyos, sinusuportahan ka ng Panginoon. But someday, sa langit, mayroon kang mansion sa langit. Amen? Makasarap na regalo. Amen? Alam niyo po, when we use rightly, Christmas becomes a platform for worship. Amen? Kung gamitin mo lang yung Christmas nila, amen? Wala namang issue dito kung maniwala kung hindi. Kung sasundin mo ang kanilang tradisyon o hindi. Kung gamitin mo lang yung kanilang Christmas
para ipangaral si Kristo. Amen? Hindi pa alam mo, okay? Amen? Sinusubukan mo. Mas ko, kuya, sa Bible eh. Ganunin mo, sige. Tignan natin kung hindi ka nila pag-baki-baki. Amen? Subukan mo. Diba, ikaw mismo, mapupuno ka ng matinding criticism. Paiyayaw mo ng Pasko, paiyayaw mo ng Christmas, hindi ka naniniwala sa Christmas. Ngayon, tumatanggap ka naman ng Britano. Amen? Mahirap kasi pag palagi natin i-extreme yung ating dogmatism. Maniwala ka man o hindi sa tradisyon ng iba, ituro mo na lang si Kristo, yun ang pinakatama. You have to grab the opportunity. Wala nang away-away dyan. Wala nang may naniniwala, may hindi naniniwala. May nag-celebrate, may hindi nag-celebrate. Ituro ko po sa inyo. Totoo po ang Biblia. Wala akong December 25 nakalagay. Wala akong ganun. Pero ang importante kasi, hindi mo sila mawiwin kapag makipag-discussion ka lang sa ganyan. Mawiwin mo sila kapag ituro mo sila sa ganitong panahon. Amen? Win them this season. Bukas na sila ngayon eh. Amen? Try natin. Amen? Alam niyo po, mga magulang, amen? Use this season to teach scripture in the spring. Mga mananampalataya, kailangan gamitin natin ito para ipangaral sa Kristo at itong panahon na ito. Guard against greed and worldliness. Huwag na tayo magiging makamundok. Upang makita nila ang Panginoon sa buhay natin sa panahon na ito. Amen? Churches, preach Christ boldly at Christmas. Amen? Minsan yung mga tao, lalo ng mga Bible-believing Christian, talagang para magang allergy sa word na Christmas. Ano? Allergy yan. Ay, ano ba yan? May Christmas sa kanila. Hindi mo kasi inaral ng maayos. Mas inaral mo kung paano i-review ang Christmas. Ang totoo niyan, huwag na po ninyong aralin para diskusyonin ang lahat. Kundi aralin mo kung paano ituro ang Kristo mo na pinanampalatayanan sa panahon ito. Amen? Wala nang away-away. Kung yan ang paniniwala niya, ay, bahala na, gamitin mo lang yung pagkataon, ituro ang Ebanghelyo. Diyan ka tumama. Amen? Preach boldly Christ at Christmas. Kasi yun talaga ang pinaka-essence doon. Yun talaga ang pinaka-tutuhanan doon. Amen? Ang bawat isa sa atin, sundin natin kung ano po ang nasa puso natin. Gusto ko ngayon eh, may turo si Kristo. Dahil, di ba, pumunta sa isang lugar. Yun naman nasa puso mo, may turo si Kristo eh. Amen? Amen? Bawat isa sa atin, keep Christ, not culture, at the center. Amen? Hindi po ito si Kristo, kultural. Ito po yung nasa sentro sa ating puso. Amen? Christmas is not only because Christmas is not holy because of a date. It is holy because of a person. Tama? Hindi naman talaga Christmas ang banal eh. Ang banal lang yan dahil kay Kristo. Amen? Naintindihan niyo? Sabi ng Luke chapter 2 verse 11, unto you is born a Savior. Unto you is born a Savior. Diba? Sa iyo ipapanganak ang tagapagligtas. Kaya ngayon, tandaan niyo mabuti. Nagsiselebrate lang tayo ng kapanganakan ni Kristo. Ituro ang kanyang kaligtasan. Amen? Wala na tayo ng ibang mga kondisyon. Hindi tayo nagtiniwala sa kondisyon eh. Amen? Kaya lang natin ito. Pinag-grab lang natin yung opportunity to teach and to preach the gospel of the Lord Jesus Christ.
Mahirap kasi kung masyado tayo na extreme. Hindi na natin na kuha at nagawa ang opportunity na ipangaral si Kristo. Ang ginawa lang natin, puro na lang tayo discussion, away sa kabila. Amen? Imbis na ituro mo na lang si Kristo sa kanila. Amen? This season, that will be God's gospel of the Lord will be preached and will be teached. Huwag na tayong magpag-discussion. Ituro na lang natin si Kristo sa kanila. Discussion, tama ako kasi hindi ako naniniwala dyan. Naniniwala ka dyan eh. Ang dami mo ng mga discussion, inaral mo pa ng inaral. Hindi mo naman naituro si Kristo. Amen? Sa umaga ito, gusto ko po maunawaan natin. Ituro si Kristo sa panahon ito. Dahil open na ang mga tao. Hindi na sila open sa diskusyon. Open sila sa Ebanghelyo ni Kristo. Dahil sa panahon ito, sila'y naniniwala na si Kristo ipinanganak sa mundo ito. Ipasok mo ang gospel. Amen? Hello? At yun lang po ang ating mensahe ngayong gabi. Ngayong araw, tayo tumayin lahat ang manalangin. Panginoong Banal, Diyos na dakila, patawad po sa aming mga kasalanan naman. May mga pagkakataon, nagpagalingan na lang. Pagalingan sa pag-aaral ng Bible, which is, ang masama po ay nakalimutan namin, Panginoon Diyos. Puro discussion, puro pagalingan na siya tama, siya mali. Panginoon, tulungan niyo po kami na ang aming kaunawaan ay maunawaan po namin lagi na sa panahon ito ay ituturo ang Ebanghelyo, ipangaral ang kaligtasan, ipangaral ang aming Panginoong Jesucristo sa mga taong open sa ganitong panahon, sa ganitong season, sa ganitong sitwasyon. Panginoon, pagpalain mo po ang bawat isa. Maging sa aming short invitation, Lord, itouch na po ang puso ng bawat isa ngayon. Kausapin niyo po ba ng Espiritu Santo? Habang mga ulo na kayo magpilitawan na. Sa panahon ngayon, hindi na natin kailangan ng discussion. Hindi na natin sila pangalaman kung anong paniniwala, kung anong paniniwala sila sa panahon ngayon. Basta tayo alam natin, ito ang tama at magandang pagkakataon na tayong mananampalataya ni Kristo makabahagi ng Ebanghelyo ng Diyos. Wala po tayong magagawa sa puro diskusyon, pero may magagawa tayo para mas marami pang makakilala sa Diyos. Panginoon, tulungan mo ako. Malaking sundin ang kalooban mo. Kahit sa panahon ito, pagkatiwala mo na mayroon akong maakay na kaluluwa, mayroon akong kahit mabahaginan ng Ebanghelyo. Kaysa i-diskusyon, kaysa palagi nilang makipag-diskusyon at mag-judge paminsan. Lord, ayusin mo ang puso ko at pagtiwalaan ng mga kaluluwa na madala sa iyong panan. Can you do that to pray to God? Nasa kami ng prayer mo. Nasa ngayon, imbis na mag-focus ka sa kaluluwa, nag-focus ka sa pag-discussion, nag-focus ka sa mga pinag-iisip natin sa mundo ito. Na iniisip mo, nakipag-tradisyon ka na, naniniwala ka na, hindi po. Mag-pray ka ngayon. Sabihin mo, Lord, pagkatiwalaan ka ko, na sa pagkakataon ko, Panginoon, pagtiwala ka ng bunga ko, kaluluwa at madala sa iyong panan. Dahil ang panahon ito, panahon na ng Ebanghelyo, panahon ni Jesucristo na makilala ng lahat. Dahil kilala nila sa, hindi pag, ganun lang kababaw ang pagkakilala nila. Ngayon, open na sila, Lord. Tulungan mo ako, ang aking mga kaibigan, ang aking mga kapatid, ang aking mga magulang. Sana may pagkakataon na makilala nila si Kristo Jesus na siya namang panahon ngayon na inaalala. Can you do that to the altar? Mag-pray tayo sa dito sa harapan. Sabihin natin, Lord, isa po ako sa willing na magpagamit sa iyo. Gamitin mo ako,
ang Ebanghelyo ay pangaral. Ituro sa mga hindi pa nakakilala sa iyo, Panginoon. Let's pray to God. Let's pray to God. Sabihin natin, Lord, gamitin mo ako. Hindi lang sa maliit na bagay. Pagtiwalaan mo ako sa mga bagay na kailangan ay magamit sa ministeryo mo, Panginoon. Sayang ang panahon ito. Sayang ang pagkakataon ito, Panginoon. Kung hindi mo ako gamitin sa pag-akay ng kaluluwa. Sabihin mo sa Diyos, kumita ng Panginoon na maakay ng kaluluwa. Manalangin tayo sa Diyos. Dakilang Ama, mahabag po kayo, Diyos. Hindi ko po alam kung ano po dinudulog sa trono ng iyong biyaya sa mga kapatiran ko. Pero sa amin naunawaan na napakaganda, Panginoon, na ang season na ito ay mapakinabangan at may bahagi ng Ebanghelyo. Panginoon, magligtas mo po kayo ng marami. Pinagdag sa iglesia nito, Panginoon. Sa pagkakataon ito, sa panahon ngayon, Lord. Ito po ay magandang opportunity, Lord. Mag-open po kayo ng mga bagong Bible studies. Magligtas kayo ng marami. Open kayo ng mga panibagong project. Mga mananampalataya, O Diyos. Dakilang ka, Panginoon, sa buhay namin. Patawad sa aming mga pagkukulang. Patawad sa aming mga kasalanan. I-bless mo, O God, ang bawat isa. Patawad, Panginoon Diyos, sa mga katarnalan na meron. Gamitin mo kami sa kaluwalhatian mo, Diyos. Gamitin mo kami, Panginoon, sa katakilaan mo, sa ministeryo mo, Panginoon. Sa Ebanghelyo, Panginoon, gamitin mo kami upang marami pa pong maakay. Pagtiwalaan mo kami, Panginoon. Tulungan mo kami na hindi kami mahiya, kundi magkaroon kami ng boldly na ipangarap, ituro ang Ebanghelyo, ituro ang kaligtasan. Panginoon, tulungan niyo ang bawat isa, pagkaisa kami, focus kami sa Ebanghelyo, Lord. Focus kami sa pag-akay ng kaluluwa. Focus kami sa mga Bible studies, studios classes. Focus kami, Panginoon, sa gawain mo. Focus kami, Lord, kung paano gamitin mo, magamit mo sa ministeryo. Panginoon, tulungan niyo po. Pagtiwalaan mo po kami sa mga kamay, mga kaluluwa na patawad sa pagkukulang. Pagkasya po ang bawat isa. Maging sa aming pagsamantalang paghiwalay at sa fellowship ang maghapon, ibigay sa aming tagumpay at purihan ka sa buhay namin. Salamat sa panahon. Salamat sa mga nagdalito. Bagaman, maulan, may bagyo, nabahay na dito kami magsabasya. Tangkapin niyo po ang aming pagsabla, papuri ka sa Santa Maria. Ikaw po ang aming tinataas. Purihan ka. Bless po ang lahat sa amin sa ngayon ng Jesus. Amen. Amen.